Hello guys, mabilis lang ito. Meron dalawang smartphones na halos identical sa specs at presyo. Ito ang Infinix Smart 8 at Tecno Spark Go 2024 na ang gagawin natin pagkukumparahin natin mula sa packaging, aesthetics, specs at presyo. Mag-start muna tayo sa ganitong tanong. Number 1, pagbili mo, ano ang nasa loob ng box? Dito sa loob, itong service cards. Itong phone case, sa Tecno jelly case ang nandito. Sa Infinix naman ay hard case. Sa pinakaloob ng box, itong USB cables na parehong Type-C, SIM ejector, at ang huli, itong power brick na parehong meron itong 10 watts. So nag-charging speed test ako dito sa dalawa, around 2 hours para ma-full. So ang tanong natin, alin sa dalawa ang lamang kung ano ang nasa loob ng box? Para sa akin guys ay yung Tecno kasi meron itong 13 months para sa warranty pero 12 months naman para sa Infinix. At yung case, mas matibay ang jelly case versus hard case ng Infinix na maipit mo lang yan ay nababasag yan. Number 2, build quality / aesthetics. Sa Infinix, sa back panel ay frosted textured. Brass textured naman sa Tecno na ang pros parehong di kapitin yan sa smudges at gasgas. Sa camera modules parehong nakaangat sa surface pero safe yan na hindi basta magagasgas dahil sa protective case. Sa Tecno nakaangat yan sa pinaka lens. Sa Infinix naman ay covered yung pinaka modules. Punta na tayo dito sa detail ng camera. Ang Infinix at Tecno pareho itong merong 13 megapixels sa 1080p na parehong meron AI lens sa secondary camera. Ito naman ang LED flash. Kung sa palakasan ng flash lamang dito yung ring flash ng Infinix dahil sa quad LEDs, laking bagay niyan pwede mong gawing flashlight for emergency. Pero pagdating sa aesthetics or pagandahan ng itsura ng camera modules, lamang dito yung Tecno dahil sa groove light effect pag ititilt mo. Di naman big deal pero mas masarap lang sa mata. Ang selfie camera naman ay parehong 8 megapixel na parehong merong LED flash. Ito ang sample ng pictures. Ito naman yung shots para sa rear camera. So meron tayo dito sa indoor, outdoor at low light. Sa video settings, ang meron dito ay 720p at 1080p na meron lang 30 fps, wala nang iba. Nag-test din ako ng video stabilization, ang cons parehong di ko ramdam. Ito ang sample ng smartphone na meron stabilization para may comparison lang tayo. Pero sa steady ay clear ang quality. Ang camera zoom ng Infinix at Tecno parehong 4 times. Yung frame parehong flat edge, ito kasi ang nauuso ngayon. Sa right side nitong Infinix ay yung volume rocker, 2 buttons naman sa Tecno. Katabi nun yung power button, /on off switch, ito rin ang fingerprint scanner. Across the screen naman ay yung para sa SIM tray. Ang pros pareho itong triple card slot. Sa ilalim naman itong speaker grill, charging port, primary mic at itong 3.5 jack. Sa taas naman ng Infinix ay walang nakalagay. At sa Tecno naman ay yung secondary speaker. Dahil itong Tecno, ito ay dual speakers. Sa Infinix naman ay isang speaker lang meron tayo dito. Ito ang sample ng tunog ng speakers.
Napansin ko mas mamono yung tunog ng Infinix, mas okay naman ang speaker quality ng Tecno. Number 3, hardware/specs. Ang Infinix at Tecno, ang screen size nito ay 6.6 inch na HD Plus na IPS display na ang pros, parehong punch hole screen ang linagay dito, at least kahit entry level, hindi yung common lang na notch screen. Sa display, makakapili ka kung 60 or 90 Hz sa refresh rate. Itong Infinix at Tecno, itong na-unbox natin, parehong 4GB RAM ang nandito. Sa Infinix, meron itong dalawang variant, yung 364 sa SRP na 3,299 pesos at 4128 naman sa SRP na 3,799 pesos. Sa Tecno naman, meron dalawang variant. So kalalabas lang nitong 464 sa SRP na 3,699 pesos at 4128 naman sa SRP na 3,799 pesos. Syempre sa 4128 ka na kung 100 pesos lang naman ang diferensya. Yung 4GB RAM nitong Infinix at Tecno, meron yan extended RAM, kaya sa box meron yan label na 4+4. Ang Infinix at Tecno, ang chipset na nandito ay parehong Unisoc T606 na ang performance score ay... So ito ay parehong octa-core na meron CPU frequency mula 614 hanggang 1612 MHz na merong Mali G57 sa GPU. Ang screen multi-touch detection nito ay parehong 5 fingers. Sa Widevine, para sa mga nagne-Netflix, parehong meron security level na L3 SD. Ang network nito guys ay 4G LTE, so check natin kung gumagana sa Dito at Gomo SIM. Good news dahil compatible. Check na rin natin yung data speed. Parehong Android 13 na Go Edition sa Infinix, XOS version 13. Sa Tecno naman, HiOS 13 na talagang halos identical tong dalawang ito sa user interface. Parehong supported ng OTG, supported din ng 5 GHz ng Wi-Fi, di nga lang supported ng NFC, pero di na ako papalag dito kasi mura lang naman ang unit. Number 4, App Opening Test. Test number 1, test natin alin sa dalawa mas mabilis mag-boot on. Test number 2, alin dito mas mabilis mag-open ng apps. Test number 3, max settings sa dalawang sikat na game app. So guys, nag-game test ako dito sa CODM. Around 30 minutes ako nag-gameplay. Ang pinaka-playable na settings ay low sa graphics at low din sa frame rate. At low sa graphics at high sa frame rate. So ito lang talaga yung settings na may enjoy mong laruin. Yung ibang settings ay kakaibang galaw na. So bago ako mag-game test nitong Infinix at Tecno, nag-check muna ako ng phone temperature. So nasa 35 degrees Celsius yung dalawa. After 30 minutes na paglalaro, uminit ito ng 38.7 degrees Celsius sa Tecno, 38.2 degrees Celsius naman sa Infinix. At nag-monitor din tayo sa battery. After 30 minutes, nabawasan lang na 5% sa Tecno, 7% naman sa Infinix. Number 6. So guys, dito na tayo sa last part. So ang tanong natin, alin dito ang sulit? So ito ang checklist ko. Number 1, sa camera lamang dito ang Infinix, mas sharp yung image pero napansin ko madim kumpara sa Tecno. Number 2, chipset lamang ng onte ang Tecno via Antutu score. Number 3, sa battery guys, though parehong 5,000 mAh pero lamang ng onte ang Tecno dahil sa 30 minutes na game test nabawasan lang ito ng 5%. 7% naman sa Infinix pero halos dikit lang yan guys. Number 4, screen luminance or alin mas brighter. Ang lamang dito ay yung Tecno. Sa ganitong view parang pareho lang. Pero makikita mo yung diferensya niyan sa actual. Pero di naman sobrang malayo. Need mo lang talagang tutukan maigi para mapansin mo. Number 5, memory and storage, even tayo dito. Number 6, sa aesthetics, mas bet ko yung Tecno. Pogi point sa akin yung groove light effect sa camera. Number 7, speaker lamang dito yung Tecno dahil sa dual speakers. Number 8, presyo. Even tayo dito para sa 4128 na variant.
Conclusion, kung makamera ka, tingin ko Infinix para sa'yo. Aesthetics naman at tunog ng speakers, Tecno para sa'yo. Yung ibang aspects naman kasi ay halos identical na. So even lang tayo doon. Itong dalawang smartphones ay entry level lang ito guys. So entry level lang din yung dapat natin expect para dito. Para sa akin, perfect ito pang backup phone, pang GPS, pang social media, at pang casual gamers. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na mga reviews and comparison. Ako si Kuya Gizmo, a peace.